Ang mga tasa ng tsaa ay nanatiling mainit pa rin. Ang mga almond cookies na niluto ko kagabi ay hindi pa hinahawakan sa porcelain plate. 7:00 ng gabi, eksaktong oras na karaniwang pumapasok si Tomas sa pinto, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya papasok. Tinitigan ko ang harap na pinto ng mas matagal kaysa sa gusto kong aminin. Halos inaasahan ko pang marinig ang tunog ng kanyang susi sa lock. Pero ang naroon lang ay katahimikan, yung uri ng katahimikan na tumatagos sa buto kapag may nawala ng tuluyan. Ako si Viviana Santos at sa loob ng 15 taon ay naniniwala akong may ganitong klase ng kasal na pinagsisilosan ng iba. Si Tomas ay kalmado, matagumpay, yung klaseng lalaki na agad nagpaparamdam na mas matatag ang silid sa sandaling pumasok siya. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nahuhuli. Nagdadala siya ng bulaklak tuwing linggo, nagsusuot ng crisp button-downs, at hindi niya ako pinapag-alala tungkol sa utang sa bahay. Wala kaming anak. Dumadaloy lang ang buhay na parang 2 piraso ng puzzle na magkakasya lang. Pero ang hindi ko alam, ang malapit ko nang malaman, ay may mga nawawalang piraso ang puzzle na yon. At isa roon ay nakatago sa lugar na hindi ko kailanman pinayagang puntahan. Namatay si Tomas noong Huwebes. Sabi nila, atake sa puso. Naalala ko ang mukha ng doktor nang sabihin niya yon. Mabait, pinapractice, malayo. Massive myocardial infarction, sabi niya. Mabilis siyang nawala. Tumango ako na parang naiintindihan ko, na parang may epekto yon. Pero wala. Lalo na kung kakalagpas mo lang, mawala ang tanging taong akala mo talagang nakakakilala sa'yo. Malabo ang libing, malabo ng itim na damit, magalang na pakikiramay, at mga hindi kilalang mukha na nagsasabing kamangha-mangha ang asawa ko. Hinawakan ko si Clara, matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo, na patuloy na nag-aabot ng tubig na hindi ko iniinom at pagkain na hindi ko malunok. Hanggang sa dumating ang kapatid kong si Raquel. Matamis na matamis ang pabango niya, mahaba ang yakap niya. Doon nagbago ang isang bagay sa akin. Sobrang paumanhin, ate, bulong niya, medyo makinis ang boses niya. Parang kapatid ko rin si Tomas. Gusto kong maniwala sa kanya. Talagang gusto ko, pero may isang bagay sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ito dalamhati. Mamaya ng gabing yon, habang nagbubuhos siya ng inumin sa kusina ko, sabi niya, Hoy, alam kong hindi ito ang tamang oras, pero may utang sa akin si Tomas. Sana maayos na natin yon ngayong okay ka na. Tinitigan ko siya. Anong pera? Tanong ko. Kumurap siya, pagkatapos ay ngumiti na parang ako ang hangal. Ay, mukhang hindi ka sinabihan, may umikot sa loob ko. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Naglalakad ako sa bahay namin, hinahawakan ang mga muebles na parang makakapagsalita sila. Ang mga istante ng libro, ang makintab na sahig, ang framed na wedding photo, na biglang parang sa mga estranghero na. Doon ko nakita ang mga susi ni Tomas na nakaupo pa rin sa hallway table. Kinuha ko yon at naroon na. Ang susi na hindi ko kailanman pinayagang gamitin. Yung iba ang hugis kaysa sa iba. Ang susi sa garahe niya. Tinanong ko yon minsan noon. Wala namang kawili-wili roon, sabi niya, nakangiti. Mga gamit lang. Grasa. Hindi mo magugustuhan. Hindi ako nagpilit. Hindi ako kailanman nagpilit. Yun ang kasal namin. Madali, komportable at puno ng tahimik na espasyo na hindi ko dapat pasukin. Pero ngayon, wala na akong mawawala. Kinabukasan, nagmaneho ako papuntang garahe. Nasa lumang industrial district ito, sa likod ng mga sira-sirang gusali na may kalawang na bubong at mga damo na sumisingit sa bitak na aspaltado. Hindi eksaktong lugar na inaasahan mong itatago ng isang katulad ni Tomas ang kahit ano. Pero pumupunta siya roon 1 beses sa 1 linggo tuwing Huwebes. Tulad ng orasan. Hindi ko kailanman tinanong. Mabigat ang metal na pinto kaysa inaasahan ko. Ang susi ay umikot ng may pag-aatubili na unggol at sandali akong tumayo roon, natatakot sa maaaring makita ko sa kabilang panig. Amoy alikabok at langis. Hinanap ko ang light switch at bigla akong natigilan. Hindi ito garahe. Hindi ito mga gamit o kahon o piyesa ng sasakyan. Ito ay dambana ng buhay na hindi ko alam na umiiral. Dahan-dahan akong lumagpas sa loob.
Nag-flicker ang fluorescent lights sa itaas, nagbibigay ng maputlang liwanag sa pinakakakaibang kwarto na nakita ko. Natakpan ang mga dingding, lubos na natakpan ng mga litrato, balita clippings, hand-drawn charts at travel maps. Sa isang dingding, dos-dosenang printed photos na nakapin sa maayos na hanay, parang obsessive collage, at bawat isa roon ay may Thomas, pero hindi yung Thomas na kilala ko. Sa mga larawang yon, hindi siya naka-tailored suits o polished na anyo. Mukha siyang iba, relaxed, suot ang sira-sirang jeans, casual shirts, magulo ang buhok. Mas malambot ang mukha niya, hindi gaanong bantay ang postura. At sa halos bawat litrato, katabi niya ang isang babae, parehong babae. Maganda siya, mas bata sa akin nang hindi bababa sa 10 taon, maitim ang buhok at matalim, matalino ang mga mata. Malapit sila, sobrang lapit, ang kamay niya sa braso ni Tomas, ang mukha nito nakaharap sa kanya na may ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Sa isang litrato, nasa beach sila, isa pa sa ski lodge, tapos isa sa hapunan na may kandila. May mga timestamp na nakasulat sa likod ng ilan. 7 taon na ang nakalipas. 5, 3, isa mula ilang buwan lang ang nakalipas, Agosto 2024. Yung isa yon ang nagpatigil sa akin dahil noong araw na yon, nasa bahay ako nagluluto ng paborito niyang pagkain, naghihintay na makauwi siya mula sa meeting ng kliyente. At ngayon ay tinitingnan ko ang litrato niya na nakaupo sa tabi ng babaeng yon at isang lalaki na nasa early 30s. Nakangiti silang tatlo na parang pamilya. May pangalang nakasulat ng mahina sa likod sa sulat kamay ni Thomas. Isabel at Logan. Agosto 2024. Nanlumo ang tuhod ko. Hinawakan ko ang metal desk sa gitna ng kwarto para mapanatili ang sarili. Doon ko nakita ang mga papeles, mga file na nakastack ng mataas. Bank transfers, corporate records, sulat mula sa mga kumpanyang overseas, tax documents na hindi tumutugma sa anumang alam ko tungkol sa negosyo niya. At sa isang folder, medical report. Nascan ng mata ko ang header. Crescent Heart Institute. Mas mababa sa 2 buwan ang petsa. Nakita ko ang buong pangalan ni Thomas sa itaas, sinundan ng diagnosis na halos hindi ko mabigkas. Ischemic heart disease. Stage 3, risk of cardiac arrest. Alam niya. Alam niyang mamamatay siya. Alam niya. At sa halip na makipag-usap sa akin, sa halip na ihanda ako, sa halip na kahit magpahiwatig ng katotohanan, ginugol niya ang huling araw niya sa pagbuo ng lihim na mundo kasama ang ibang babae, ibang buhay, ibang anak. Dahil yon ang dapat sa binatang nasa litrato ang kanilang anak. Nag-alsa ang sikmura ko, 15 taon, 15 taon, katabi ko siya. At ngayon ang lalaking inilibing ko ay hindi talaga asawa ko, hindi talaga. Estranghero siya. Estrangherong tumingin sa mata ko isang gabi bago siya mamatay, binigyan ako ng velvet box na may sapphire necklace sa loob. Hinalikan ng pisngi ko at sinabing, ikaw lang ang para sa akin. Natumba ako pabalik patungo sa pinto. Hindi ako makahinga. Kitang-kita ang dibdib ko, umiikot ang isip. Ano ang gagawin ko rito? Sino na ba ako ngayon? Balo? Oo. Pero kanino? Doon ko narinig, mga yabag. Malambot, nag-aalangan, na parang ayaw marinig. Mabilis akong lumingon, tumitibok ng malakas ang puso laban sa tadyang at nakatayo sa bukas na pinto ang binatang nasa litrato. Parehong maitim na buhok, parehong matalim na panga, parehong matindi, hindi mabasa ang mga mata. Matinong ang boses niya nang magsalita, pero masyadong malakas ang tibok ng pulso ko sa tenga para marinig agad ang mga salita. Viviana Santos, tanong niya. Hindi ako sumagot. Akala ko pupunta ka rito. Ako si Logan Morales, sabi niya, dahan-dahang lumagpas sa loob. Si Thomas Santos ang tatay ko. At ganun na lang, nawala ang sahig sa ilalim ko. Hindi ko naalala kung ano ang una kong sinabi. Baka wala. Baka nakatayo lang ako roon, mahigpit na nakahawak sa gilid ng desk na parang tanging matibay na bagay na natira sa mundo. Lumapit si Logan, kalmado pero maingat, na parang alam niyang marupok ang sitwasyon. Tinitigan ko siya, hindi lang nakikita, kundi hinahanap. Walang duda. Ang mga mata niya, mata ni Tomas yun.
parehong matinding tingin. Parehong katahimikan na nagsasabi ng higit kaysa sa salita. Ikaw, talaga ngang anak niya. Sa wakas ay nabulong ko. Oo, sagot ni Logan ng walang pag-aalinlangan at paumanhin ko. Hindi ko gusto na ganito mo malaman. Gaano katagal mo akong alam? Tanong ko, halos bulong na lang ang boses ko. Buong buhay ko, sabi niya nang walang paumanhin. Hindi siya nagsabi ng marami, sinabi lang na may asawa siya, na hindi mo alam ang tungkol sa akin. Pinaghiwalay niya kami ng husto. Ang nanay kong si Isabel ay iginalang yon. Hindi niya gustong makialam. Pero pagkatapos siyang pumanaw noong nakaraang taon, nagbago ang lahat. Pumanaw, kaya wala na rin siya. Tulad ni Thomas, umupo ako sa maalikabok na upuan malapit sa desk. Hindi na makayanan ng mga binti ko. Bakit ka nandito? Tanong ko. Bakit ngayon? Kinuha ni Logan sa backpack niya ang isang nakatiklop na dokumento na dilaw na ang gilid. Inabot niya at nagdalawang isip ako bago kunin. Draft ito ng will, sabi niya. Hindi tapos, hindi opisyal. Binigay ito sa akin ng tatay ko 2 linggo bago siya mamatay. Sabi niya, ang opisyal na isa ay pupunta sa'yo, pero ito, para lang sakali. Binuksan ko ang papel at naroon na. Ang sulat kamay ni Tomas, matatag at pamilyar, naglilibot sa pahina tulad ng dati sa birthday cards at dinner notes. Hindi ito notarized, puro nakasulat na linya lang na naghahati ng ari-arian. Binanggit si Logan, reference sa kumpanyang hindi ko narinig, Mercury South Holdings, at isa pang bagay, access sa natitirang dokumento na nakasecure sa office vault. Code na nakalink sa personal na item na ibinigay kay V. Natigilan ako. Personal na item na ibinigay sa akin. Ang necklace. Ang sapphire necklace na ibinigay niya sa akin 2 gabi bago siya mamatay. Hindi lang regalo yon. Susi yon. Hinawakan ko ang collarbone ko ng kusang loob kahit wala roon ang necklace. Iniwan ko ito sa bahay. Nakatago sa kahon dahil masyadong mabigat isuot. Ngayon mas mabigat pa. Ano ang Mercury South Holdings? Tanong ko, habang iniskan pa rin ang dokumento. Huminga si Logan. Isa sa mga private firms niya, hindi pampubliko, wala sa papel. Ginamit niya ito para ilipat ang pera internationally. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, nagsimula akong maghukay. May mga transfer na hindi ko matunton, offshore accounts sa pangalan ko na hindi ko binuksan. Sa tingin ko, sinusubukan niyang isecure ang isang bagay para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Natuyo ang bibig ko. Bakit? Dahil alam niyang mauubos na ang oras, sabi ni Logan ng mahina. At dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga taong pinagtatrabahuhan niya. Tumingala ako. Anong mga tao? Nagdilim ang mukha ni Logan. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, sinabi lang na kung may mangyari sa kanya, may lalapit para maghanap ng impormasyon, ng leverage, ng iniwan niya. Sumandal ako sa upuan, tumatakbo ang isip ko, pangalawang safe, kumpanyang hindi ko narinig, necklace na maaaring may code, at lalaking minahal ko sa loob ng 15 taon na nagtayo ng buong mundo sa labas ko. Sinasabi mo bang may higit pa? Sabi ko na ang will, ang files, ang photos, lahat yon simula pa lang. Tumango si Logan. Sa tingin ko iniwan niya ang mga bagay, hindi lang para sa atin, kundi para protektahan tayo. Dahan-dahan akong tumayo, nanlalambot pa rin ang mga binti, at tiningnan ang kwarto ng isang beses pa. Hindi na ito parang dambana, parang ebidensya at babala na. Kailangan kong umuwi, sabi ng boses ko. Kailangan ko yung necklace. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Logan kung papayagan mo. Nagdalawang isip ako pagkatapos ay tumango. Dahil gusto ko man o hindi, kwento na natin ito ngayon. Hindi ako umuwi agad. Hindi ko kaya. Kailangan ko ng espasyo para mag-isip, huminga. Kaya tinawagan ko si Clara. Sa loob ng 20 minuto, nasa sofa na ako, hawak ang mug ng tsa. Hindi ko iniinom. Ang sapphire necklace na nakaupo sa table sa pagitan namin na parang live grenade. Hindi nagtatanong si Clara. Hindi siya kailanman nagtatanong, hanggang handa na ako. At nang sa wakas, ay ikwento ko sa kanya ang lahat tungkol sa garahe. Ang photos, si Logan, ang will. Hindi niya sinabing, sabi ko na sa'yo. Binulungan niya lang,
Sobrang paumanhin ko. At hinawakan ng kamay ko. Pero hindi pa ako handa umiyak. Hindi pa handa mawalan ng kontrol. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng may sisihin. Kaya nagmaneho ako sa kondo ni Raquel. Mas bagong building ito sa north end ng bayan. Isa sa mga luxury developments na may underground parking, coded gates at concierge service. Kakaiba para sa taong laging nagrereklamo tungkol sa pera. Habang umaakyat ang elevator, nararamdaman ko ang pagtaas ng galit ko. Binuksan niya ang pinto ng walang sapatos, nakasuot ng silk pajamas at hawak ang baso ng alak sa isang kamay. Perpekto ang makeup niya. Nakaistilo ang buhok na parang may inaasahang bisita. Ay, kung hindi pa ang nanlalanghap kong ate, sabi niya na may smug smile. Dumating para suriin ang mana ng balo. Itigil mo na yung drama mo, Raquel. Sigaw ko. Kausapin natin. Tinulak ko siya papasok sa living room kung saan may nakita akong framed photograph. Siya at si Tomas, tumatawa, nag-cheers ng champagne. Ang petsa sa sulok ang nagpabaliktad ng sikmura ko. 5 taon na ang nakalipas. Ano ba to? Sigaw ko, itinuro ang frame. Lumapit si Raquel, uminom ng mahabang higop ng alak. Oh, yon company holiday party. Pagod ka kaya hindi ka sumama. Naalala mo? Pinilit ako ni Tomas na sumali. Sabi niya na parang wala lang. Na parang normal na mag-share ng champagne sa asawa ko habang ako nakatira sa bahay, nagliligpit ng labada. Lagi kaming nagkakasundo ng mabuti, dagdag niya ng casual. Humarap ako ng buo sa kanya. Gaano ba kalapit? Natigilan ang smirk niya. Alam ko na tungkol kay Isabel, sabi ko. Alam ko na tungkol kay Logan, tungkol sa garahe, sa pekeng kumpanya, sa will. Alam ko lahat. Kaya kung may higit pa, sabihin mo na ngayon. Naningkit ang mga mata ni Raquel. Lumakad siya sa liquor cart, nag-refill ng baso, at mahinang sabi, sige. Gusto mo ang katotohanan? Inilagay niya ang baso at hinawakan ang tiyan. Buntis ako, sabi niya, at kay Tomas. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Parang nag-shutdown ang utak ko. 10 linggo, tuloy niya. Nalaman ko 1 linggo bago siya mamatay. Alam niya. Sabi niya aayusin niya lahat. Sinabi pa niyang iiwan na niya si Isabel. Natigilan ako. Nakikipagkita ka pa rin sa kanya pagkatapos mamatay ni Isabel. Nagkibit balikat si Raquel ng maliit. Hindi naman siya dapat permanent. Ako lagi ang nanatili. Pakiramdam ko lumulutang ako sa labas ng katawan ko. Ang mga dingding, muebles, tunog ng refrigerator na humuhuni. Lahat nag-fade sa background. Nakipagtalik ka sa asawa ko, bulong ko. Nagkibit balikat si Raquel. Huwag kang magkunwaring gulat. May perfect little life ka, perfect house, perfect dinner 7:00. Samantala, nahihirapan akong magbayad ng upa, nagtatrabaho sa dead-end jobs, nakikinig kay nanay na naghahambing sa atin na parang ako ang failed version mo. Tapos nagsimulang dumating si Thomas, nag-aalok ng tulong, nakikinig. Tumingala siya sa akin, biglang matalim ang mga mata. Ikaw ang routine niya, ako ang escape niya. Dumating ang sampal bago ko namalayan na itinaas ko ang kamay. Napalingon ang ulo ni Raquel sa gilid, nabasag ang baso ng alak sa sahig. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, ngumiti lang siya. Ayan na ang tunay na Viviana, sabi niya. Hindi ang prim at perfect na asawa. Ang babaeng kakadiskubre na nabuhay sa kasinungalingan. Lumayo ako, mabilis ang hinga, nanginginig ang kamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, mas mahina na ngayon. Dahil hindi ka maniniwala, sabi niya. Lagi mong iniisip na selos ako. At baka nga. Pero ito hindi tungkol sa'yo. Ito tungkol sa akin na sa wakas ay makakuha ng isang bagay para sa sarili ko. Umiling ako. Hindi mo lang kinuha ang isang bagay. Ninakaw mo ang lahat. Lumapit siya. Biglang hindi mabasa ang ekspresyon. Sabihin mo ang gusto mo, pero yung baby na lumalaki sa loob ko. Siya o siya ay pamilya mo, gusto mo man o hindi. Sumikip ang lalamunan ko. Gusto kong sumigaw, basagin ang mga bagay, balik sa nakaraan. Pero sa halip, sinabi ko, papanagutin ko ang iniwan ni Thomas sa will. Hindi para sa'yo, para sa baby. Dahil hindi nila hiniling ang gulo na to. Kumurap si Raquel, unang beses na lumambot ang boses niya. Seryoso ka ba?
Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ko, bulong ko. Pero alam ko ito. Kailangan kong umalis. Naglakad ako patungo sa pinto, binabaliwala ang basag na salamin sa ilalim ng sapatos ko. Nanginginig ang mga daliri ko nang hawakan ng handle. Hindi ako sumagot dahil hindi na ako sigurado. Hindi ako umuwi ng gabing yon. Hindi ko kayang pumasok sa bahay na yon na may maayos na dinnerware at hindi nahihiga ang kama. Sa halip, bumalik ako kay Clara, mahigpit na nakahawak ang sapphire necklace sa kamao ko na parang susunugin ang balat ko. Hindi niya tinanong kung saan ako galing. Binuksan lang ang pinto, tiningnan ang mukha ko at sinabi, kailangan mo ng tulog. Pero hindi ako makatulog. Hindi kapag ang bawat kwarto sa isip ko ay gumuho papasok. Kinabukasan, sinundo ako ni Logan sa kotse niya. Sumama rin si Clara, giit niya. Hindi ka papasok sa secret vault ng asawa mo nang walang backup, sabi niya, itinapon ang coat sa balikat. Ang opisina ni Tomas ay nasa high-rise sa downtown. Lagi niyang tinatawag na satellite space lang kapag tinatanong ko. Para sa private meetings, sabi niya. Hindi ko kailanman natapakan ang loob. Pero may keycard si Logan. Nakalista ako bilang co-owner, sabi niya, nag-scan sa security. Halos hindi tumingin ang receptionist. Ganito na compartmentalized ang buhay ni Tomas na hindi na kailangang ipaliwanag. Parang taon ang elevator ride. Sa ika-14 na palapag, pinatnubayan kami ni Logan sa glass-walled office na may malamig na modernong muebles at walang bakas ng init. Walang litrato ko, walang framed memories, puro sleek surfaces, gray walls at banayad na amoy ng cologne na hindi ko pa naaamoy dati. Doon, itinuro ni Logan ang malaking abstract painting na nakakabit sa likod ng desk. Ang safe ay nasa likod noon. Kinuha ko sa bag ang necklace. Natagpuan ng mga daliri ko ang maliit na clasp. Inikot ko counterclockwise. Click. May lumabas na hidden compartment sa likod ng pendant. Sa loob, manipis na metal plate na hindi mas malaki sa SIM card. May mga numero na naka-engrave sa gilid. Maingat na kinuha ni Logan at isinuksok sa keypad ng safe. Mababa ang beep tapos bumukas. Sa loob ay mga stack ng dokumento, sleek black flash drive, maliit na wooden box, at isang silver key na may tag na nakasulat, Bank Safe Deposit Federal Trust. Kinuha ni Logan ang mga dokumento, mga kontrata, transfers, financial statements. Ang ilan sa mga pangalan, international banks. Hindi lang nagtatago ng pera, inililipat niya offshore, mabilis. Kinuha ko ang flash drive, pero hindi pa isinaksak. Hindi pa. Tapos binuksan ko ang maliit na wooden box. Singsing ito, simpleng gold band na may maliit na diamond. Nahuli ang hininga ko sa lalamunan. Hindi akin yon. Sa loob ng band, may inscription. N always. Hindi V, hindi ako. N para kay Isabel. Jesus! Bulong ni Clara sa tabi ko. Lumayo ang tingin ni Logan, pilit ang panga. Binili niya siya ng singsing? Sabi ko, halos hindi marinig ang boses ko. Magpo-propose siya, o baka nagawa na. Hindi ako makagalaw, makapagsalita, umiyak. Dahil doon, sa malamig na katahimikan ng opisina ng patay kong asawa, na-realize ko ang katotohanang hindi ko pinangahas na pangalanan. Minahal niya ito. Baka minahal din ako sa kanyang paraan. Pero siya, nakuha niya ang bahagi niya na totoo. Ang bahaging nakangiti sa litrato, nagbabakasyon, tumatawa. At ang iba, performance lang. Isang polished na asawa na may dinner alas 7, rosas tuwing linggo, at safe na puno ng sikreto. Tapos inabot sa akin ni Logan ang sulat na nakatiklop ng maayos. Pangalan ko sa harap, binuksan ko nang nanginginig ang kamay. Viviana, kung binabasa mo ito, wala na ako. Paumanhin. Wala akong tapang na sabihin sa iyo ang katotohanan, sabihin ng malakas ang dapat kong sinabi taon na ang nakalipas. Makasarili ako. Nagtayo ako ng 2 buhay dahil hindi ko kayang talikuran ang alinman. At sa huli, lahat nawala sa akin. Minahal kita. Alam kong walang laman na tunog yun ngayon. Baka palagi na. Pero ginawa ko sa tanging paraan na alam ko. Gusto kong magkaroon ka ng kapayapaan, ng kaligtasan. Kaya iniwan ko sa iyo ang mga papeles, ang access, ang katotohanan. Gamitin mo kung paano mo gusto. Sunugin, ilibing, o ibunyag lahat. Ikaw na ang bahala ngayon. Patawarin mo ako kung kaya mo.
Kung hindi, naiintindihan ko. Thomas, tinitigan ko ang pahina hanggang mag-blur ang mga salita. Tapos ipinasa ko kay Clara. Binasa niya ng tahimik, tapos ipinasa kay Logan. Wala siyang sinabi. Wala kaming nagtatanong dahil ano pa bang masasabi? Ang lalaking akala naming kilala namin ay nabasag na parang salamin. At ang tanging magagawa na lang namin ngayon ay magdesisyon kung ano ang gagawin sa mga pira-piraso. Umalis kami sa opisina ng tahimik. Yung uri ng katahimikan na hindi galing sa kapayapaan, kundi sa kawalan ng anumang masasabi pa. Nagmaneho si Clara. Umupo si Logan sa tabi ko at tinitingnan ko ang labas ng bintana, pinapanood ang pag-blur ng lungsod sa palet ng autumn gray. Ang patay kong asawa ay nabuhay ng buhay na hindi ko nahawakan. Ngayon hawak na namin ang mga piraso nito at hindi namin alam kung sino pang nanonood. Nang gabing yon, habang sinusubukan kong matulog sa pull-out couch ni Clara, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Viviana Santos, sabi ng boses ng lalaki. Oo, sagot ko na nasa edge na. Ito si Gordon Blake. Kanegosyo ako ng asawa mo. Nahulog ang sikmura ko. Sa tingin ko, may hawak ka na dapat sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo, sabi niya, kalmado pa rin. Ang mga dokumento mula sa safe. Ang ilan roon tungkol sa international transfers, accounts na tinulungan kong itayo. Imumungkahi kong magkita tayo. Hindi ako makikipagkita kahit kanino. Makikipagkita ka, sabi niya, dahil ang iba pang kasama ni Tomas sa trabaho, hindi ganoon ka-gentle. Hindi sila nagtatanong. Binaba niya. Matagal akong tumitig sa kisame, tumitibok ang puso. Kinaumagahan, sinabi ko kay Logan, nanigas ang panga niya habang naglalakad-lakad sa kwarto. Tinawagan din ako, sabi niya. Pero may higit pa. Kagabi, may tumawag pa. Inabot niya sa akin ang piraso ng papel. Victor Crane. Sabi niya, siya ang original source ng funds na inilipat ni Thomas. Sabi niya, kung hindi niyo ibalik lahat hanggang katapusan ng linggo, may mangyayari. Hindi ko tinanong kung ano yon. Hindi ko kailangan. Kinuha ni Logan ang silver key mula sa safe. May deposit box pa rin tayo, sabi niya. Ano man ang nasa loob ay maaaring magpaliwanag kung sino talaga ang may-ari ng ano. Pero gusto ba natin talagang buksan ang isa pang box? Tanong ko, sinusubukang hindi mapunit ang boses. Paano kung lalong lumala lang? Umupo si Clara sa tabi ko. Kung gayon, kahit alam mo na, ang hindi malaman ang pumapatay sa'yo. Tama siya. Kaya gumawa kami ng plano. Una, ang bangko. Tapos kung hindi pa rin magkakasundo, hahanap kami ng may makapagsabi ng katotohanan. Dapat may fallback si Tomas, contact, isang taong nakakaalam kung ano talaga ang kinasangkutan niya. Doon sinabi ni Logan, may pangalang binanggit ng nanay ko minsan. Eduardo Holloway, dating kaibigan sa kolehiyo ng tatay. Sabi niya, siya lang ang nagsabi ng totoo kay Thomas, kahit ayaw niyang marinig. Alam mo ba kung saan siya? Sa tingin ko oo, sabi ni Logan. May address si nanay sa Savannah. Itinago niya sa box ng emergency contacts. Kaya nagmaneho kami ng 2 oras na biyahe ng tahimik, ulan na tumutulo sa windshield na parang mga guhit ng alaala. Binati kami ng Savannah ng mga oak trees at damp air, at yung uri ng katahimikan na dala lang ng lumang bayan. Si Eduardo ay nakatira sa matangkad na brick house na natatakpan ng ivy, parang hinila mula sa nakalimutang nobela. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto. Ikaw si Viviana? Sabi niya nang walang pag-aalinlangan. At ikaw dapat si Logan. Alam mong pupunta kami? Tanong ko. Tumango siya. Sabi ni Tomas, kung magkakawatak-watak lahat, hahanapin kayo. Lumayo siya. Pasok kayo. Sa loob, amoy papel at pipe smoke ang bahay niya. Mga bookshelves ang naklining sa dingding. May piano sa sulok, hindi hinahawakan, pero makintab. Nagpahiwatig siyang umupo. Tapos nawala sa ibang kwarto at bumalik na may selyadong sobre. Iniwan niya ito sa akin. Sabi ni Eduardo, buksan lang kung pareho kayong dumating. Tiningnan ko si Logan. Tumango siya. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay maikling handwritten letter at pangalawang will. Iba ito. Binanggit ang anak na dinadala ni Raquel. Itinakda ang 25% ng private savings ni Thomas offshore na hindi tinukoy sa anak kapag nag-21 na. Naramdaman ko ang pag-alis ng dugo sa mukha ko.
Pinlano niya ang lahat, kahit ito. At doon na-realize ko na nakatayo kami sa gitna ng bagyong itinayo ni Tomas Ladrillo sa ladrilyo. At ngayon, nasa amin na ang makaligtas dito. Tinitigan ko ulit ang will, sa pangalan, unborn child of Raquel Santos, 25% to be held in trust until age 21. Hindi ang pera ang nagpagulat sa akin, ang katumpakan. Pinlano ito ni Tomas, lahat. Kahit pagkatapos mamatay, 3 hakbang pa rin siya nauna. Bakit binanggit niya ang baby pero hindi si Raquel? Tanong ko kay Eduardo. Dahil pinagkatiwalaan niya ang anak, sabi ni Eduardo ng mahinahon. Hindi ang ina. Gumalaw si Logan sa upuan. Binabago nito ang lahat. Ibig sabihin, hindi maaaring hawakan ni Raquel ang perang yon. Hindi legal. Tumingin ako ulit sa pangalawang will. At kung susubukan niya. Tumango si Eduardo patungo sa flash drive. Gamitin mo yon. Mula sa sinabi sa akin ni Tomas, naglalaman yon ng detalyadong records ng bawat transfer, bawat partner, bawat krimen na ginawa nila para itayo ito. Kung itutulak ka nila, itulak mo rin. Huminga si Clara sa tabi ko, may leverage ka na. Sa unang beses mula nang mamatay si Tomas, hindi ako naramdaman na maliit. Hindi na ang babaeng niloko at iniwan ng mga basag na piraso. Naramdaman ko na ako lang ang natirang may hawak ng blueprint at yon ay kapangyarihan. Lumapit si Logan. Viviana, sa tingin ko oras na para itigil natin ang reaksyon. Kailangan nating gumawa ng galaw bago magawa ni na Gordon o Crane. Dahan-dahan akong tumango. Sa bangko tayo. Bumalik kami sa lungsod bago tanghali. Ang Federal Trust Building ay nakanestled sa pagitan ng Law Office at Historic. Discreet at hindi halata. Yung uri ng lugar na dadaanan mo, daan-daang beses nang hindi napapansin hanggang kailangan na. Nanatili si Clara sa kotse. Text lang kung magiging weird, sabi niya. At kung hindi ka papayagan, umiyak ka. Walang magsasabing hindi sa umiiyak na babae sa bangko. Ngumiti si Logan roon. Hindi ako. Sa loob, tiningnan ng vault manager ang silver key, sinuri ang ID ko, at itinaas ang kilay. Matagal nang walang nag-access nito, sabi niya. Nakarehistro sa ilalim ng corporate shield, Mercury South Holdings. Pinatnubayan kami sa basement, dumaan sa mga layer ng security doors at konkreto. Lumamig ang hangin. Mas makapal ang katahimikan at tapos kami na lang dalawa sa safe deposit box. Binigyan niya ako ng guwantes. Standard procedure, sabi niya. Bibigyan namin kayo ng privacy. Isinara ang pinto sa likod namin. Nag-hover ang mga daliri ko sa lock. Handa na? Tanong ni Logan. Hindi, pero ginawa ko pa rin. Malambot na umikot ang susi. Lumabas ang box. Sa loob ay hindi pera. Walang pasaporte, walang burner phones, walang stack ng hindi matutunton na pera, isa lang na Manila folder at litrato. Ang litrato ay nina Tomas, Logan at Gordon Blake na nakatayo sa harap ng black SUV, nakatawid ang braso, tumatawa, at sa likod nila si Victor Crane. Matagal kong tiningnan ang litrato. Hindi lang business associates, sabi ko. Team sila. Binuksan ni Logan ang folder. Dose-dose ng signed agreements, shell company registrations, payoffs, at isang dokumento na may markang Crane Blackmail Insurance sa bold red ink. Hindi lang leverage yon, loaded gun yon. Pinanatili ni Tomas ang pruweba, bulong ko ng lahat. At sa sandaling yon, naintindihan ko. Hindi lang gulo ang iniwan niya sa akin. Sandata ang iniwan niya. Ngayon ako na ang bahala kung kanino itutok. Hindi kami umuwi. Sa lawyer kami pumunta. Marcus Doyle ang pangalan niya at siya ang nag-represent sa estate ng tatay ko noon. Straightforward, discreet, at allergic sa drama. Sinabi ko sa kanya ang halos lahat, hindi tungkol sa affair, hindi tungkol kay Raquel, yung mga legal lang na mahalaga, ang mga dokumento, ang mga banta, ang offshore accounts. Hindi siya kumurap. Gusto mo bang magsampa ng kaso? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Insurance ang gusto ko. Tumango siya. Kaya kopyahin natin lahat digitally, physically. Itago ang backups sa 3 lugar. Isa rito, isa sa'yo, at isa sa taong hindi konektado sa'yo. Alam ko na ang tao, sabi ni Clara, nakangiti ng malungkot. Nagtagal kami ng oras sa pag-scan ng files. Meticulous ang records ni Tomas, pangalan, petsa, wire logs, fake invoices.
Hindi lang shady business, criminal enterprise, international. At sa pagkawala ni Thomas, akala nila na wala na ang ebidensya. Mali sila. Sa pagtatapos ng araw, gumawa si Marcus ng simpleng sulat. Nagdagdag ako ng isang linya sa ibaba sa sariling sulat kamay. Subukan mo ako, VC. Ipinadala namin sa opisina ni Gordon Blake via courier. Tumawag siya sa loob ng 15 minuto. Sa tingin mo matalino ka? Bulong niya sa telepono? Lampas ka na sa ulo mo? Hindi, sagot ko ng kalmado. Ikaw ang lampas dahil ang susunod kong tawag ay sa BIR at pagkatapos sa Interpol. May pause, tapos tawa. Sige, sabi niya. Ano ang gusto mo? Wala, sabi ko. Gusto ko lang tumigil ka. Walang tawag, walang banta, walang late night warning. Hawakan mo ako o sinumang kilala ko at ilalabas ang folder. Bawat file, bawat signature, ayaw mo ng ganong problema. May problema na ako, sabi ko. Ang pagkakaiba, hindi na ako natatakot rito. Binaba niya. 2 oras pagkatapos, tumawag si Victor Crane. Iba ang tono niya, makinis, polished, tulad ng taong sanay mag-charm sa mga nakalock na pinto. Viviana, sabi niya na parang matagal na kaming magkaibigan. Narinig ko ang mga nadiskubre mo. Sa tingin ko mali ang simula natin. Walang simula, sabi ko. May signature mo lang sa dose-dose ng illegal transfers. Tumawa siya ng mahina. Lahat hypothetical, syempre. Pinahaba ko ang katahimikan. Tapos sinabi ko, alam kong sa tingin mo kaya mo to, pero eto ang bagay, Mr. Crane. Wala na akong reputasyon na mawawala. Walang kumpanya na ipoprotektahan. Wala na akong natira sa dating buhay ko at yon ang nagpapahamak sa akin ng husto. Doon siya natigilan. Tinapos ko ang tawag. Gabi na nang maupo kami ni Logan sa porch ni Clara, ang flash drive sa bulsa niya, kopya ng folder na nakabaon sa planter box sa likod namin. Paranoid siguro. Pero kapag niloko ka ng pinaka-pinagkatiwalaan mo, ang paranoia ay nagsisimula maging survival. Hindi ko alam na kaya niya to lahat, sabi ni Logan ng mahina. Ang nanay ko, lagi niyang sinasabi na complicated siya. Pero akala ko malungkot lang, hindi corrupt. Pareho sila, sabi ko, at baka higit pa. Tumingala ako sa mga bituin, malamig at matatag sa itaas namin. Hindi pa tapos, sabi ko. May isa pang hindi natin binuksan. Kumunot si Logan. Ano? Ang flash drive. Maliit itim, walang markang flash drive na parang walang sasasabihin maliban kung tatanungin ng tama. Hindi namin binuksan ng gabing yon o kinabukasan. 2 araw ang kinailangan ko. 2 araw ng paghahanda sa sarili para sa anumang katotohanang naghihintay pa. 2 araw ng pag-iensayo ng reaksyon na parang makakatulong yon para hindi gaanong matalim ang pagtataksil. Umupo si Logan sa tabi ko sa sofa. Nagdala ulit si Clara ng tsaa. Walang nagsalita ng isaksak ko. Lumitaw ang isang folder para kay Viviana. Sa loob ay isang video file na petsa 10 araw bago mamatay si Thomas. Nag-hover ang mga daliri ko, tapos nag-click. Itim ang screen, tapos nag-ilaw. Si Tomas, hindi yung nasa wedding photos o nakaupo sa harap ko sa hapunan. Malungkot ang Thomas na to, pagod ang mga mata, kulubot ang damit na parang ilang linggo nang hindi natulog. Lumapit siya. Viviana, sabi niya, kung nanonood ka nito, ibig sabihin hindi ako nakaligtas o baka naubos na ang oras ko. Huminga siya ng malalim at hinimas ang mukha. Walang madaling paraan para sabihin to, kaya diretso na. Hindi ka ang kailangan kong itago. Ikaw ang gusto kong protektahan, pero huli na ako. At ngayon lahat ay sumasara na. Huminto siya. May isang taong kailangan mong mag-ingat. Isang taong pinagkakatiwalaan mo higit sa dapat. Bumagal ang tibok ng puso ko. Tumingin siya diretso sa kamera. Si Raquel yon, tahimik ang kwarto. Hindi lang siya isang pagkakamali. Hindi ganoon kasimple. Pinlano niya ito mula simula. Ang pagbubuntis hindi aksidente. Sa gabing sinabi ko sa kanya na hindi ko na kaya, nagbago siya. Sabi niya kung iiwan ko siya, ilalabas niya ang pera, ang shell accounts, ang lahat ng itinago ko para protektahan ka. Lumapit pa siya. Sa tingin ko, pinatay niya si Isabel. Natuyo ang bibig ko.
Hindi ko mapatunayan, sabi ni Tomas, pero sobrang perpekto ang timing. Kakapak lang ni Isabel ng bagahe. Sinabi sa akin na nag-book siya ng one-way flight sa Lisbon. Tapos ang car crash, single vehicle, walang saksi. Nabigo ang preno, sabi nila. Pero kinabukasan pa lang na service ang kotse. Tumingin siya sa camera, nanginginig ang boses. Alam ni Raquel na buntis siya. Si Isabel hindi. Yon ang nagpabago ng lahat. Aksidente, sabi nila. Walang foul play. Pero alam ni Raquel na buntis siya at hindi alam ni Isabel. Tinakpan ni Clara ang bibig. Nanigas ang kamao ni Logan. Sinubukan kong ayusin, sabi ni Thomas. Inilipat ko ang pera, gumawa ng backups, sinigurado na kung may mangyari sa akin, may kapangyarihan ka. Paumanhin na kailangan ng ganitong pinsala para sa wakas ay gawin ko ang tama. Lumayo siya ng tingin, tapos bumalik. Mahina ako. Pero ikaw, hindi. At kung gusto mong umalis sa lahat ng ito, gawin mo. Kunin mo ang sayo at iwan mo sila sa alikabok. Pero kung hindi, kung magdedesisyon kang lumaban, huwag mong gawin mag-isa. Nag-freeze ang screen, tapos nagitom. Nakaupo ako roon nang matagal na parang oras. Alam niya. Alam niya kung ano ang kaya ni Raquel. Alam niya kung ano ang darating. At gayon pa man, sinubukan niyang kontrolin ang kwento. Kahit sa kamatayan, baka dahil sa guilt, baka sa takot. Pero ngayon ibinigay na niya sa akin ang katotohanan. At oras na para magdesisyon kung ano ang gagawin rito. Hindi alam ni Raquel na nakita ko ang video. Hindi nang anyayahan ko siya sa brunch. Hindi nang yakapin ko siya sa pinto, sinabing miss na miss ko siya. Na dapat mag-usap kami ulit na parang tunay na magkapatid. Ngumiti siya na parang nanalo na siya. Nakasuot siya ng light blue dress na yumakap sa tiyan niya ng tama. Sumisipa siya kapag umiinom ako ng orange juice, sabi niya na may tawa, hinahagod ang kamay sa tiyan. Ngumiti rin ako, pero hindi ang mga mata ko. Umupo kami sa porch ng bahay ni Clara. Logan na natili sa loob. Nagbuhos si Clara ng sweet tea at iniwan kaming dalawa. Salamat at nag-reach out ka, sabi ni Raquel. Nakatiklop ng maayos ang mga kamay sa kandungan. Nag-aalala ako na galit ka. Bakit naman ako magagalit? Tanong ko ng mahina, dahil natulog ang asawa ko sa kapatid ko o dahil iniwan kanya ng parte ng mana. Kumurap si Raquel. Yun ang unang bitak. Gumalaw siya sa upuan. Viviana, mahirap ito para sa atin pareho. Naguguluhan si Thomas, naghihiwalay ang loob. Pero minahal ka niya. Hindi, putol ko. Hindi niya ako minahal. Pinanghinayangan niya ako. Napaatras si Raquel. Lumapit ako at natakot siya sa'yo. Nanahimik ang mukha niya. Inilagay ko ang flash drive sa pagitan namin. Bahagya lang nagbukas ang labi ni Raquel. Alam ko ang tungkol sa accounts, sa manipulation. Alam kong pinaplano niyang iwan ka. At alam ko tungkol kay Isabel. Hindi siya kumurap, hindi gumalaw, sinabi lang. Hindi mo mapapatunayan. Tama ka, sagot ko. Pero hindi ko kailangan. Kumunot siya. Tumayo ako dahil hindi ako pupunta sa korte. Hindi ako magsasampa ng kaso. Hindi ako lalaban para sa kalahating hustisya ng sistema. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Aalis ako at iiwan kita rito kasama ang lahat ng akala mong gusto mo. Ang pera, ang anak, ang mga kasinungalingan. Tumayo rin si Raquel. Sa tingin mo tinatakot mo ako? Hindi, sabi ko, pero matatakot ka. Tapos lumingon ako at pumasok sa loob kung saan naghihintay si Logan. Mamaya ng hapon, nakipagkita ulit ako kay Marcus Doyle, inabot ang flash drive, signed affidavit at isang tagubilin. Kung may mangyari sa akin, ilalabas sa press, lahat. Tapos umuwi ako sa bahay na dating tinitirhan namin ni Thomas. Tahimik na ngayon. Gayunpaman, naglakad ako sa bawat kwarto, hinahawakan ang likod ng upuan, ang mga hamba ng pinto, ang mga bitak sa sahig na hindi namin naayos. Binuksan ko ang closet, nag-empake ng isang maleta, iniwan ang iba. Nang marating ko ang garahe, nilak ko ang pinto sa likod ko. Hindi dahil nagtatago ako, kundi dahil hindi na ako babalik. Isang linggo pagkatapos, sumakay ako ng eroplano patungong probinsya na may sariwang hangin, bagong pangalan sa list, maliit na bahay malapit sa bundok. Walang sikreto, walang safe, walang pagkukunwari pa. Ako lang, Viviana Santos, balo, nakaligtas. Hindi na ang babaeng niloko, kundi yung nagpalit ng katahimikan sa